Alam niyo ba mga kaibigan na ang Metro Manila Subway pala ay inumpisahang i-conceptualize noong 1973 sa pamumuno ni late President Marcos Sr. Ang idea ng paggawa ng Metro Manila Subway ay nagsimulang magkatotoo nang pinabunuan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng tunnel boring machine sa Valenzuela City matapos itong pakonsepto ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ilang dekada na ang nakakaraan. Ang plano ay unang pinasimulan noong panahon ng yumaong Pangulong Marcos Sr. Makalipas ang ilang dekada, maaari itong ituring na isang pamana na ngayon ay nasa kamay ng kanyang anak na si President Marcos Jr. upang matupad. Ito po ang paliwanag ni Machuda Kenechi, the Minister and Deputy Chief of Mission of the Embassy of Japan in the Philippines. Binati ni Kenechi sina Pangulong Marcos at Transportation Secretary Jaime Bautista para sa kanilang dedikasyon at pagsisikap sa pamumuno para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng proyekto sa kabila ng napakaraming hadlang. Ang seremonya ng paglulunsad ngayon ay isang magandang pahiwatig na ang ating kooperasyon sa infrastruktura ay nakakakuha ng malalaking momentum sa ilalim ng Build Better More policy ng Marcos administration. Ang sabi pa ni Machuda Kenechi, ang subway na ito ay makakatulong sa pagpapagaan ng congestion at carbon dioxide emission sa Metro Manila. Mga kaibigan, iwas pollution na. Hindi lang yan. Makakarating pa tayo sa ating paroroonan ng mas maaga. Ang sabi po ni Kenechi, major infrastructure projects are now getting more momentum with Marcos administration's better policies. Kenechi said, expecting the subway project to ease congestion and reduce carbon dioxide emission in Metro Manila. Gaya po ng nasabi ko kanina. The Japanese government, Kenechi said, will continue to work with the Philippines so that Filipinos can enjoy the benefits of a subway system. Sabi pa niya, let me assure you that we, the government of Japan, will continue to cooperate in the flagship project in a full speed ahead manner until such time that Filipinos can finally enjoy the convenience of a subway, Kenechi said. So mga kaibigan, nakaka-excite, di ba? Ako rin, excited na ako na makasakay po sa Metro Manila Subway na noon ay pangarap lamang, initiated, proposed in 1973 under the presidency of late President Marcos Sr. At gayon naman ay binigyang katuparan ng kanyang junior na si President Marcos Jr. Ang ganda, di ba? So ito po ang Marcos Legacy para sa bagong Pilipinas.